Hello, good evening, everyone. Welcome po to the fifth session of URC's Professional Forester's Licensure Exam Free Review 2026. First of all, thank you everyone for taking the time to join us this evening. And we are very glad to see you here sa ating Google Meet and of course sa ating ding Facebook Live. But before we start, we are curious to know kung taga saan ang ating viewers tonight. So kindly let us know po where you're watching from. Comment nyo lang po sa ating Facebook live stream kung taga saan po kayo or kung saan pa po kayo nanonood. Ayan. Comment lang po tayo. Okay, mukhang nahihiya lang talaga ulit ng ating viewers tonight or baka delayed lang din talaga ang ating live stream. But that's okay. Pwede nyo pa rin pong ihabol ang inyong comments and hopefully ay ready na rin makinig for tonight's lecture. But before we proceed, don't forget to register to our peer review sessions to stay updated on upcoming topics. You may also enroll in our review programs for a more comprehensive and guided preparation, including coaching, review materials, and consultations. So meron po kaming online and meron din kaming self-paced review programs for you guys. And you can scan the QR code po flashed on your screens if you would like to join us. So for today's session, we will be learning about forest nursery. And as always, it is my pleasure to introduce our lecturer for tonight. She graduated magna cum laude from UPLB with a degree in Bachelor of Science in Forestry, major in Environmental Forestry. She worked as an instructor at Isabela State University from 2022 to 2023 and as a forest research analyst at Santa Maria Industrial Park in 2023. She is also a landscape horticulturist and is the second top-notcher of the Forester's Licensure exam in 2023. So without further ado, let's all welcome and give a virtual round of applause to Ms. Ethel Bro Ramirez. Hello po, good evening. Hello po, good evening everyone. Thank you again for that warm introduction. So we will proceed with our lecture for tonight. So ang magiging topic natin is forest nursery. So again, I am Forester Ethel Rowie Ramirez and this is the free review for the Forester's Licensure exam under Upstep Review Center, and we will tackle the forest nursery. Okay, so first, we will give the definition for forest nursery. So forest nursery is a place or establishment for raising or handling of young forest seedlings until they are ready for permanent planting. So, kumbaga 'di ba nung mga bata tayo, 'di ba, ang lagi nilang sinasabi, ang unang ang unang mga magiging steps sa education natin is our nursery. So, ganun din sa ating mga forestries or sa ating mga seedlings. Dito, ang nursery ay yung place kung saan dito yung temporary home nila for seedlings where we can carefully control light, water, soil until they're strong enough to survive in the field. So, dito natin sila inaalagaan until they are strong enough to survive in the field. It serves as a starting point for reforestation and other tree planting initiatives. So dito, nire-raise yung ating mga seedlings para mag-support sa ating mga tree planting program. Okay, so if meron kayong questions or pwede nyo naman dito i-chat or dun sa and then we can go back to it later after nung ating lecture. So ayan, ang ating forest nursery is again a place or establishment where we are raising or handling young forest seedlings until they are ready for permanent outplanting in the field. So, ang ating forest nurseries ay merong dalawang types. It is called the temporary nursery or the permanent nursery. From its definition, it's the word temporary. Ibig sabihin, ito yung mga small-scale nursery lang na established near the planting site or intended for short-term operations. Kaya sinabi na temporary kasi it is only intended for short-term operations. And permanent is a well-established, large-scale nursery designed for long-term seedling production. Kaya permanent kasi designed siya for long-term seedling production. So,
dito, i-discuss natin ng mas malalim kung ano nga ba yung pinagkaiba ng ating temporary nurseries and ating mga permanent nurseries. So temporary or subsidiary nurseries are in short duration. Ibig sabihin, it is typically used for a single planting season. Kaya siya short duration kasi ginagamit lang yung nursery na yon kapag dun sa mga closer to reforestation sites, and then single planting season or nasa 1 year or 2 beses lang na up to 2 years. Ganun yon kasi temporary lang siya. And then meron siyang limited lang na production. It supports only small-scale reforestation projects. So dito, madalas yung mga temporary nurseries natin ginagawa siya sa ating mga community nurseries. Like for example, yung mga yung mga indigenous people natin. So kailangan meron tayong reforestation program for them in the field. So kailangan natin mag-establish ng like temporary nursery lang para doon na mismo sa community nila, sa community na pagtataniman nila, nandun na yung ating mga temporary nurseries. Next, it is closer to planting sites. It reduces transport stress and costs for seedlings. Kasi nga, since ito yung mga temporary nurseries, mas gusto natin na closer na sila sa planting sites. Kasi kapag closer to planting sites, it reduces seedling mortality during transport. Since it is closer to the planting area, less yung shaking, less yung heat, and then less yung drying. Kasi syempre, di ba, kapag yung mga young forest seedlings natin, kapag tina-travel natin sila from planting site to dun sa nursery to planting site, kapag mas malayo, mas siya, less yung mas yung parang survival rate nung seedling na yun kasi nga mas na-shake siya sa pagta-travel at tas nag-dry. So ganun yung iniiwasan natin. Kaya minsan mas gusto natin yung mga temporary or subsidiary nurseries na mas malapit sa planting sites. Next is minimal infrastructure. So minimal infrastructure, ibig sabihin nito, since temporary lang siya, tatanggalin din yung nursery na yun after like a single planting season or 2 years, ganyan. Ibig sabihin, pwede lang tayong gumamit ng mga simple tools, manual watering, and low-cost seed beds. Mga temporary lang yung mga infrastructure na yon. So quick to establish and dismantle. Kasi syempre temporary lang, mabilis lang ma-establish, mabilis lang din na matanggal. So pwede tayong gumamit dito ng mga bamboo frames, pwedeng mga shade nets, ganyan yung gagamitin natin for our temporary or subsidiary nurseries. Next, it is easily constructed. So sinabi ko nga kanina na since minimal lang yung infrastructure, easily constructed siya. Mabilis lang siyang gawin kasi it can be built with locally available materials like bamboo, thatch, or plastic sheets. So yun yung temporary or subsidiary nurseries. Next is the permanent or central nurseries. So dito naman, ito lang yung kabaliktaran ng yung kabaliktaran temporary. So short kay temporary, dito naman short. Hello? Intermittent yung internet connection. Off na yung audio. Okay. Okay na ayun. I'm very for internet connection. So again, permanent or central nursery, ito na yung mga temporary or subsidiary nurseries. Si temporary or central nursery, long duration. So it operates continuously over 5 years or more. So hindi lang siya single planting season tulad ni temporary nursery. So ito si permanent or central nursery ay it operates continuously over 5 years or more. Next is large-scale production. So large-scale production, it is capable of producing hundreds of thousands of seedlings. So ibig sabihin, since permanent nga yung permanent yung mga infrastructures, permanent yung mga dito, yung mga staff, ganyan. So ibig sabihin, capable siya for large-scale production. Consistent and reliable yung seedling supply. Unlike yung sa temporary nurseries natin na short scale production lang yung kaya niya, hindi reliable
hindi ganun ka-reliable yung seedling supply. And then, permanent structures, better seedling quality due to specialized care and infrastructure. So meron tayong mga sineset up dito na irrigation systems, seed storage, germination sheds, potting, and hardening areas. So since permanent yung structures dito, yun nga yung meron tayong mga like areas talaga for germination, areas for potting, areas for hardening. Unlike dun sa temporary nursery na most maliit lang yung space. So, sa mga permanent or central nursery, ito talaga yung minamanage talaga na may magagandang irrigation systems, may mga magagandang potting sheds and germination sheds. And dahil nga permanent yung structures, better yung seedling quality due to specialized care. And syempre, lastly, meron tayong well-managed inputs. So pag well-managed inputs, ibig sabihin dito, meron tayong mga trained staff, equipment, and scheduled operation. So dito, yung mga central nursery natin ay na-support ng training, meron tayong mga trained staff na nag-manage talaga dun sa nursery. So, mga foresters, mga researchers, yan yung mga nandito sa ating mga permanent or central nursery. So, pwede din kasi dito yung mga permanent nurseries natin ay ginagamit for research and demonstration activities. So, dito sa permanent nursery, parang masasabi natin na baka mas maganda nga yung permanent or central nursery compared to subsidiary nursery. Dito, meron din different limitations. Kasi, for example, kapag bibigay tayo ng funding sa ating mga indigenous people na kailangan set up ng nursery, mas gugustuhin natin temporary or secondary nurseries kaysa permanent. Kasi nga, kung ang susuplayan lang naman ng nursery is yung ngayon doon sa area, hindi naman natin kailangan ng large production. So, hindi natin kailangan ng higher setup maintenance cost na kailangan ng ating permanent central nursery. So, ibig sabihin, mag-case basis kung ano yung kailangan ng ating production. Kailangan niya ng marami, kailangan ba niya ng konti, kailangan niya ba na like mataas yung production tawag dito. So, spaces pa rin yung titignan natin. Nga, merong advantages and conditions yung both type ng ating. So, kapag pipili tayo, di ba, na-discuss ko na sa inyo kung ano nga ba different types ng ating nursery. So, ngayon, i-discuss naman natin ano yung mga requirement o ano yung mga standard na sinusunod natin kapag magse-set up na tayo ng kung temporary man yun or permanent. So, tayo iba mga considerations kapag nag-set up tayo either permanent or permanent or temporary. Na anim na considerations para mamili ng ating. So first is proximity. So we prefer located close to the refrigeration area. Ayan, better. Okay, sige. Thank you. Thank you. Again, sorry po sa medyo intermittent lang po yung internet connection. Umuulan po kasi dito sa area. So, ayan. So, back to our topic. So, dito na nga yung mga considerations for our nursery site selection. So, meron tayong 6 na kino-consider para mapamili tayo ng ng lugar na pagsiset upan ng ating nursery. Either temporary man yan or permanent nursery. So first is proximity to planting site. So proximity to planting site, we prefer located close to the reforestation area and to minimize transport stress and cost. Kasi yun nga sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Mas okay yung tawag ito parang condition ng mga temporary nurseries kasi nga closer sila sa planting site. Kasi kapag malayo tayo doon sa planting site natin, mas magkakaroon ng stress doon sa plants natin kasi nga syempre tayo nga 'di ba ng mga tao kapag like nagta-travel tayo ng malayo parang feeling natin super so ganun din sa ating mga plants. Mas maganda na
closer sila sa planting site kasi nga a shorter travel distance means less stress and damage to seedlings. And syempre kapag less stress and damage to seedlings during transport, ibig sabihin magkakaroon tayo ng higher survival rate and easier schedule of planting operations. Next is topography. So for topography, ang kino-consider natin is flat or gently sloping terrain is ideal to facilitate nursery layout, drainage, and accessibility. So sa topography naman, we prefer kapag nag-select tayo ng ating nursery site is yung flat to gently sloping lang. Kasi nga, syempre, ang tawag dito, meron tayong mga i-build na mga nursery structures. So gusto natin na magiging stable naman yung mga nursery structure na yun. Kaya mas prefer natin kapag flat to gently sloping terrain. So question, kapag, for example, ang tinanong sa inyo is, what if, naman yung mga, natin, sa community nursery, so di ba mostly located naman to sa mga bundok talaga. So bundok natin is steeper yung slope niya. So what if, paano naman tayo magse-set up ng nursery dito? So dito, meron naman tayong mga iba't ibang itong mga considerations na to, hindi naman ito yung actually yung pinaka-requirement. Ito lang yung parang kailangan natin na parang i-consider para doon sa pag-set up ng nursery. So kapag ganon na may mga community nurseries na nasa steeper yung slope, meron naman tayong iba't ibang mga technologies na pwedeng gamitin. So pwede tayong maghanap ng pang-stable doon sa nursery structures natin or maghanap pa tayo ng ibang area. So yun yung kailangan nating i-consider din. So next is water availability. So water availability must have year-round access to clean water and avoid flood-prone areas. So, sabi ko nga kanina, yung nursery natin, lahat ng mga nandito is mga young and tender forest seedlings. So, pag sinabi natin young and tender, ibig sabihin kailangan talaga nila ng care, ng tender, loving care. So, sa pagke-care ng ating halaman, ang pinaka-number 1 talaga is kailangan maayos yung ating water availability. Kasi kailangan ng halaman natin at this stage, at this young stage, kailangan ng halaman natin ng like water, yung pagdilig. Kasi nga, facilitate syempre yung mga processes ng kailangan natin, yung photosynthesis, yan, yung transport ng nutrients, kailangan ng water. So kailangan talaga must have year-round access to clean water. Next na consideration or factor na kailangan natin for nursery site selection is soil characteristics. So should have well-drained loam and tawag dito, meron tayong topsoil depth lang na 30 cm near neutral pH and rich organic content. Okay, so soil characteristics, syempre well-drained dapat yung ating loam kasi syempre kailangan maganda yung drainage ng ating soil. And syempre, if yung 30 cm topsoil depth, ibig sabihin nito, nagsusupport kasi siya ng strong root development. Kasi meron lang tayong depth na sinusunod kapag magtatanim. And then, syempre, yung iba naman, rich in organic matter content. So pag sinabi natin dito, mataas yung organic matter content, minsan hinahaluan natin ng IPA, yung ating mga soil na ginagamit sa ating nurseries. Kasi syempre for weed control and syempre it increase aeration and moisture retention. Next is sunlight and wind exposure. So should have adequate sunlight and be protected from harsh winds. So sabi ko nga kanina, yung mga nurseries natin is mga young pa yung mga ating mga seedlings na inaalagaan dito. So hindi sila pwede ma-expose sa harsh winds kasi pwedeng makaputol yung harsh winds ng ating mga seedlings, pwedeng mag-topple down yung ating mga seedlings. So yun yung mga kailangan natin i-consider. And syempre, adequate sunlight kasi kailangan syempre natin ng sunlight para yung plants natin sa photosynthesis, syempre kailangan ng sunlight. And yun yung sa sunlight and exposure. And then lastly is accessibility. So kailangan natin yung nursery ay easily accessible by road or trail for regular maintenance, delivery of materials, and transport of seedlings. So syempre yung ating mga workers doon sa nursery, yung mga nagmamanage ng ating nursery, kailangan nila maglagay ng mag-deliver ng mga seeds, mga potting mix, mga tools. And syempre pag gumagawa tayo ng nursery, kailangan
easily accessible siya by road kasi syempre yung pag-deliver ng ating mga tawag dito, mga gagamitin for structures. And syempre kapag itra-transport na natin yung ating seedlings, dapat easily accessible siya para mabilis na matransfer yung seedlings natin to nursery to reforestation site. So a site reachable by road or trail makes daily maintenance and transport efficient and cheaper. So, kailangan natin na accessible yung ating nursery site. So again, to recap, meron tayong 6 na factors na kino-consider when choosing a site for our nursery. So first is proximity, kasi gusto natin na less yung stress and syempre less yung transport cost. Next is topography. So topography, kailangan natin is flat to gentle lang yung slope kasi syempre meron tayong mga structures na ilalagay so dapat stable siya kaya dapat nasa flat or gentle slope para naman for drainage. Next na is water availability. So yon, kailangan ng water na clean water access ng ating mga plants. Next is soil characteristics. So soil characteristics dapat well-drained loam and rich in organic matter content. Next is sunlight and wind exposure. So adequate sunlight for photosynthesis. And syempre, dapat hindi siya exposed to harsh winds. And then lastly is accessibility for that makes the maintenance transport efficient and cheaper. Okay. So next na natin is ano-ano nga ba yung mga nursery physical structures? Ano nga ba yung mga makikita natin kapag dadalaw tayo sa isang nursery? So, hindi naman lahat ng nurseries actually, in my experience na nag-manage na ako ng nursery from my previous work, hindi naman kailangan na ito ay makikita lahat sa nursery. Pero, syempre, ito yung mga ideal kasi nga, mas maganda, meron kasi yung mga nurseries na iisa lang yung germination shed and potting shed kasi syempre yung space, ganyan. Pero in an ideal like nursery, ito yung mga physical structures na makikita natin. So first is the germination shed. So germination shed is a small covered area in a nursery where seeds are started until they sprout or germinate. So from the word germination shed. So dito yung small na covered area kung saan nag-i-start na mag-sprout o mag-germinate yung ating seeds. And then it is designed with walls and a roof for protection. So bakit nga ba kailangan ng walls and roof for protection ng ating germination shed? Kasi nga syempre, nandito yung mga pa-sprout pa lang na atin. So syempre, kailangan na hindi siya exposed sa very harsh na sunlight doon sa area. And then syempre dahil doon sa roof and walls na hindi siya protected siya from harsh winds. And it includes ventilated windows and waist-high benches for placing germination trees. So makikita nyo dito sa picture, ayan, so meron siyang mga well-ventilated windows and waist-high benches. So elevated siya para pagpe-place ng ating mga germination trees. Next is the potting shed. So potting shed, nandito naman yung place natin kung saan tayo na nagmi-mix, nagpre-prepare ng mga potting media. So pag sinabi nating potting media, kung saan natin itatanim yung ating mga seeds. So kanina, yung germination shed, dun yung very early stage kasi mag-sprout lang. Sa potting shed naman, dito natin i-prepare yung ating potting media, kung ano yung soil, kung ano yung pagtataniman ng ating mga seeds. So often roofed, but may remain open-sided to facilitate airflow. So dito sa potting shed, dito nga nilalagay yung mga bags na panaglalagyan ng ating mga potting media. And then, next na nursery structure na makikita natin is the standout bed. So standout beds is raised beds that support tree pruning and drainage. So it uses platforms. Okay, sige. Thank you. So next na natin is ang ating standout beds. So dito sa standout beds, ito yung raised beds for root pruning and drainage. So dito na nilalagay yung mga mature na ating mga seedlings. Kasi 'di ba, napapansin nyo kapag like parang maliit lang yung ating nursery, like temporary nursery, nakalagay siya sa lupa. So
yung ano kasi nun, ang tendency kasi nun, magkakaroon tayo ng mape-penetrate yung lupa. So pag na-penetrate ng roots yung lupa doon sa nursery na yon, ibig sabihin, magkakaroon siya ng transplant shock kapag tinanggal na kasi 'di ba nag-penetrate na yung roots doon sa lupa. Tapos ayun yung kailangan nating iwasan kasi nga kapag nag-penetrate na yung roots doon sa lupa, at kapag ita-transport na natin or tatanggalin na natin yung mga seedlings na yon doon sa nursery, magkakaroon ng transplant shock. So kaya nga meron tayong standout beds para dito ma-prevent natin yung roots from penetrating the soil and encourage healthy non-circling root systems. Pero syempre, hindi lahat ng nurseries ay merong standout beds kasi syempre meron din mga kino-consider like space, cost, ganyan. So dito, kaya siya stand out kasi meron dito yung stand them out. So that is they place the seedlings farther apart in a new bed. So dito, yung ating mga nursery structures, meron tayong una is the germination shed. So dito natin tinatanim yung mga seeds natin para mag-sprout or mag-germinate. Meron often siya na naka-roof or meron siyang walls kasi nga syempre kailangan natin protektahan yung ating mga newly sprouted seedlings, newly sprouted seeds sa harsh sunlight and syempre doon sa harsh winds. Next is the potting shed. So dito natin minimix yung ating mga potting media na gagamitin. And then lastly is the stand-up bed. So ito yung meron tayong mga platforms para maiwasan yung pag-penetrate ng roots sa soil natin na magpo-cause ng transplant shock. And syempre, i-encourage na yung healthy, non-circling root systems. Okay. So, next is, ano-ano naman yung mga ginagamit na nursery containers sa iba't ibang nursery. So, meron tayong 4 na iba't ibang nursery containers. So, polybags, polysleeves, GV or GV pots, and then root trainers. So first is sa polybag. So dito, ito yung most widely used in developing countries like us sa Pilipinas. Kung napapansin nyo, kapag nakabisita na kayo sa mga nurseries, sa ating mga viewers ngayon, kung nakatry na kayo makabisita sa nurseries, polybags talaga ang pinaka ginagamit. Kasi syempre, una, mura. Mura ang ating mga polybags. And then, tawag dito, made from, black polyethylene, plastic siya, and then with drainage holes. So meron siyang mga drainage holes, either 2 to 3 drainage holes. And syempre, ayun yung yung sa pinaka-common kasi nga pinakamura siya and mabilis siya na gamitin. So disposable na lang din siya, ganyan. Pero ang mga common issues naman dito sa ating mga polybags is root spiraling. So root spiraling, ibig sabihin nag-shape yung roots dun sa shape ng pots. Tapos kapag nangyayari dito, nagiging restricted na yung galaw ng roots and then magiging restricted na yung growth and nutrient absorption. Yun yung iniiwasan natin kapag kasi ayaw natin na syempre ayaw natin na restricted yung growth and ayaw natin na nag-i-spiral yung ating roots. So parang sinusunod niya yung shape ng ating pots. And then early bug breakage. So, yun nga sabi ko sa inyo, dahil mura siya, plastic, so mabilis lang siya na mapunit, ganyan. And then, limited yung reusability. So, kapag limited yung reusability, ibig sabihin mas madaming kalat tayo na ma-produce kapag gumagamit tayo ng polybags. Pero yun nga, dahil ito yung pinaka-widely used or parang ito yung pinaka-mura or pinaka-accessible for nurseries, ito yung madalas na ginagamit. Next is the polysleeve. So ito naman ay similar to polybags but bottomless. So ibig sabihin wala siyang, hindi katulad ng polybags na meron lang drainage holes. Ito butas talaga yung ilalim. So substrate tends to fall out during handling and not suitable for direct soil placement since roots may break when lifted. So dahil nga bottomless or butas yung pinakababa niya, yung roots niya is may tendency na mag-break kapag nilift na natin to or ita-transport na natin sa other side. So, hindi siya suitable for direct placement. Direct soil placement, sorry. Next is the GV pot. So, dito naman, ito yung mga made of compressed peat. So, makikita nyo dito sa picture
ano siya, parang biodegradable siya kasi made siya from compressed peat or coir fibers that break down naturally in the soil. So dito ang advantage niya dahil nagbe-breakdown na siya or dahil biodegradable siya, magbe-breakdown na siya sa ano, pag itatanim mo siya ng diretso dun sa planting site, magbe-breakdown na siya naturally. And then yung mga organic content, yung organic matter na pwede siyang mag-contribute doon sa soil na pagtataniman kapag nag-breakdown na siya, kapag nag-degrade na yung ating mga compressed peat dito sa GFA pot. So it allows root penetration without curling. So dito mas maganda kasi na gamitin kasi nga compared doon sa mga polyethylene bags kasi nga it allows root penetration without curling. Tapos doon sa ano medyo hindi kasi na-encourage yung root spiraling. So sabi ko nga kanina, it can't be directly planted in the field without removing the pot. Kasi nga, biodegradable na yung ating pot. And then it adds a bit of organic matter to the planting hole. So eventually yung organic matter na yon ang pwedeng gamitin ng ating mga plants para syempre for nutrients and mas ma-encourage yung healthy growth ng ating mga seedlings. Pero again, in my experience hindi to widely used ang mga GFIPAS kasi syempre, di ba usually yung mga ganito medyo mas mahal siya compared dun sa tawag dito sa mga polyethylene bag. So, in my experience, hindi siya widely used. Pero nakikita nyo naman, di ba, sobrang daming advantages na pwedeng i-consider dito sa mga GFIPAS. Kasi nga, biodegradable siya, tapos yung organic matter content pwede pang magamit kapag nag-degrade na siya doon sa soil. And then syempre, tawag dito yun nga, made of compressed peat, so natural yung ginagamit dito, hindi plastic. So mas less yung na waste. Okay, and then lastly na nursery containers natin is root trainers. So root trainers are rigid plastic containers with vertical ribs guiding root growth downward. And syempre, it promotes air pruning of roots from the base and the sides, and it improves outplanting success and reduce transplant shock. So dito sa mga root trainers, ito rigid plastic container siya, so pwede siyang ma-reuse. And then ine-encourage niya, syempre yung shape niya is parang pababa. So ine-encourage niya na ginaguide niya yung vertical ribs niya, ginaguide niya yung root growth downward. So syempre yung pa-downward na ine-encourage yung development ng strong taproot. So taproot is yung parang pinaka anchor ng ating mga trees sa lupa. So sa root trainers, ine-encourage na yung root growth downward kesa mag-i-spiral. So downward yung root growth. So mas strong yung taproot and then prevents yung coiling or spiraling ng ating roots. And then syempre kapag maganda yung ating taproot or maganda yung root development ng ating mga seedlings, ibig sabihin mas mataas yung outplanting success niya kapag nilagay na natin or tinanim na natin siya sa reforestation site and reduce yung transplant shock. So yun yung mga ginagamit na nursery containers sa ating mga nursery. So merong 4, yung poly bags which is the widely used sa ating mga nurseries. Poly sleeves katulad ng poly bag pero walang bottomless siya. Next is the GFI pot, so biodegradable. And then lastly is root trainers na ang tawag dito rigid plastic containers na merong vertical ribs guiding root growth downward that encourages the development of a strong taproot. So next, for nursery seedling culture, dito naman natin itatackle kung ano-ano yung mga ginagawa na maintenance sa ating mga nurseries. Ano nga ba yung mga procedure or ano nga ba yung mga processes na ginagawa natin sa nurseries para ma-encourage natin yung strong root growth or yung mataas yung outplanting success natin sa field or sa ating mga reforestation site. So nursery seedling culture encompasses the systematic rearing of seedlings from sowing through to transplanting, maintenance, and hardening of before field outplanting. So basically dito sa nursery seedling culture matatakel natin kung yung mismong yung mismong mga
processes from sowing, kung kailan na mag-i-sprout yung ating hanggang i-outplant na natin siya sa field. So proper management at each stage ensures high quality planting stock and better survival in forest plantations or ating reforestation sites. So first na ginagawa natin sa ating nursery seedling culture is sowing and germination. So sowing, ibig sabihin nito is yung paglagay ng mga seeds sa ating containers or ating mga germination trees. So seeds can be sown directly into containers like polybags, yung mga container na diniscuss natin kanina, or into germination bed or trays depending on seed size and handling ease. So meron tayong dalawang method kapag nagsosow tayo or nagpe-place tayo ng seeds sa ating mga bags and germination trays. So first is broadcasting. So broadcasting, ibig sabihin nito, ini-scatter lang natin yung seeds all over the soil surface. So advantage nito, it is fast and easy. Pero ang magiging downside naman to, minsan yung mga seeds, syempre ini-scatter lang natin siya, magla-land siya unevenly, and then kailangan pa natin ng mas maraming seeds since uneven nga yung pag-scatter natin. And syempre, harder siya for weeding. Pero kapag naman sinabi natin na drilling, ibig sabihin nito is it is placing seeds in neat rows. So meron na siyang, hindi mo lang siya basta-basta ini-scatter. Iniisa-isa mo na meron siyang proper spacing and then meron siyang right depth. So pag broadcasting, suitable siya for fine small seeds like eucalyptus, banaba, and seeds are scattered evenly on moist seedbed. And then kapag drilling naman, ideal siya for medium to large seeds like the ipil, lumbang, apitong. So seeds are manually pressed or placed into pre-made holes in loose or friable soil. So yung broadcasting, ini-scatter lang natin yung seeds natin. So suitable siya for fine small seeds. Ang downside lang niya is baka mag-land unevenly and mas kailangan mo pa ng mas maraming seeds. Kapag drilling naman, ideal siya for medium to large seeds. And then, ang tawag dito, ginagamit siya for yung mga may even spacing siya or piniplace siya in neat rows and then meron siyang right depth na sinusunod for medium to large seeds. And then, syempre kapag nasow na natin yung seeds natin sa mga containers or germination trays, nandito na yung process ng germination. So, mag-grow na or mag-germinate na yung ating mga seedlings. So, sowing, broadcasting or drilling, and then germination. So, next is after germination, ang ginagawa natin madalas is pricking out. So pricking out is the process of reducing seedling density in seed beds or trays by transplanting seedlings into wider spacing to reduce competition and promote healthier development. So bakit nga ba natin ginagawa yung pricking out? So pricking out, sinasabi dito, is reducing the seedling density. So yung mga newly germinated, di ba, nag-broadcast tayo ng seeds doon sa seedbed natin. So nag-germinate na siya, So makikita mo, since broadcasting, ini-scatter mo lang yung seeds, maraming mga tumutubo na, yun na, marami na siyang tumubo, nag-germinate na siya. So kailangan natin i-reduce yung seedling density na yun kasi kailangan natin ng maayos na spacing para mas ma-encourage natin yung healthier development ng ating newly germinated seedlings. And syempre, kailangan natin ng space kasi nga dapat ma-reduce yung competition. So, competition, ibig sabihin, nagko-compete kasi sila dun sa nutrients na nandun na available sa isang maliit na germination tray or sa isang maliit na seedbed. So, kapag ni-reduce natin yung seedling density, ibig sabihin, nire-reduce natin yung competition sa nutrients, sa water. So, mas mapropromote pa yung parang mas mabilis, mas healthier na growth ng ating seedlings. So, yun yung isa sa mga kino-consider natin. So, kung tatanungin ninyo, ano nga ba yung pinagkaiba ng pricking out and transplanting? Diba parang parehas lang naman po yun na tinatransplant sa ibang container. So sa pricking out kasi, dito natin madalas ginagawa ito sa mga newly germinated seedlings. Kapag transplanting naman, pwede kasi natin siya gawin doon sa medyo mature na ating mga seedlings. Kasi nga,
ita-transplant na natin kasi mas gusto natin na mas maganda yung space, yung space niya for growth. So dun sa transplanting. Parehas lang naman yung goal na i-reduce yung competition and then ipopromote yung healthy development ng ating seedlings kasi nga more space. Pero sa pricking out, mas madalas ginagawa tong process na to sa newly germinated seedlings. Unlike sa transplanting, madalas siya ginagawa sa mga matured na seedlings. So parehas lang yung goal nila for wider spacing so they can grow stronger. Pero si pricking out ay sa mga tiny seedlings and then si transplanting naman ay sa mga mature seedlings. So next maintenance or part ng ating nursery seedling culture is watering. So sinabi ko sa inyo kanina sa ating nursery site selection, ang pinaka-kino-consider natin is water availability. Kasi ang ating mga plants ay kailangan ng frequent na watering, depende doon sa weather. So watering, we use a fine nozzle sprinkler to avoid dislodging newly sown seeds. So pag sinabi natin na fine nozzle sprinkler, ibig sabihin yung parang mist lang yung pagdidilig natin. Kasi 'di ba syempre itong mga seedlings na inaalagaan natin sa ating nursery, delicate siya. So very young, delicate. So itong kapag fine nozzle yung sprinkler, evenly distributed na yung seedlings natin. And then syempre, yung pressure ng water ay hindi siya makaka-dislodge ng newly sown seeds. So hindi niya, 'di ba pag magdidilig tayo, tas hawak natin for example, hose. Tas 'di ba yung pressure ng water kapag diretso doon sa ibig sabihin may times na nadi-dislodge or like natutumba yung ating mga seedlings. So ayaw natin yun mangyari kasi nga delicate pa itong mga seedlings na ating nasa nursery. So we use fine nozzle sprinkler to prevent physical damage like bending or breaking ng leaves or stems. And then, syempre gusto rin natin na fine nozzle sprinkler kasi nga it reduce soil displacement. So reduce yung soil erosion. So next is frequency. Depends on weather, soil type, species, and seedling age. So yung frequency ng pag-water natin is nagdedepende siya sa weather. So ibig sabihin kapag umulan na doon sa area, minsan hindi na tayo nagwa-water ng mas madalas kasi nga syempre umulan na, ayaw natin na ma-overwater yung ating mga seedlings. Tapos syempre yung soil type, minsan yung soil type natin is mabilis siya mag-drain. So ibig sabihin kung mas mabilis mag-drain yung soil type natin, ay mas madalas tayo na magdidilig. So kapag species, ayan, and then seedling age. So generally, we water twice daily, early morning and then late in the afternoon. So tanong, bakit nga ba madalas ang mga pagdidilig ay ideal kapag early morning and then late in the afternoon? Kasi kapag early morning or late in the afternoon, ito na yung hindi na sobrang, hindi na yung parang midday na yung heat ay sobra, like yung evaporation rate natin is sobrang taas. Kasi gusto natin na yung tubig na pandidilig natin doon sa plants natin is magamit muna ng plants natin bago siya mag-evaporate during midday. So for example, early morning, like 5 a.m. to 6 a.m., ayan, hindi pa ganun ka-harsh yung sunlight. So parang dito binibigyan na natin ng adequate hydration yung ating mga seedlings bago pa mag-evaporate yung water na yun doon sa kapag during midday. Tapos kapag naman hapon, ibig sabihin, 'di ba, sabi ko nga pag midday, grabe yung evaporation ng ating water. So kapag pag late in the afternoon na, parang nire-refresh mo lang ulit yung ating mga plants kasi nga grabe na yung, mataas yung evaporation rate ng midday. So hapon, idiligan natin siya ulit kasi nga parang i-replenish or i-refresh lang ulit natin yung ating mga plants. And then, ayun nga, so common issues naman dito is overwatering. So it causes nutrient leaching, increases disease like damping off, and then leads to weak leggy seedlings. And then underwatering naman is causes wilting, stunted growth, and root dieback. So kahit sa watering, di ba, meron tayong parang
sweet spot sa ating mga seedlings kasi nga hindi pwedeng ma-overwater and hindi pwedeng ma-underwater kasi ito yung mga madalas na nakikita nating issues kapag na-overwater or na-underwater. So dapat tama lang yung pagwa-water natin sa ating mga seedlings. So question again, kung matanong ninyo, so paano ko nga po ba malalaman kung na-overwater ko na or na-underwater ko na yung plants. So, syempre, kapag na-overwater mo na, ibig sabihin nun, meron ng mga disease na nagpapakita, like dumping off na parang natutunaw na yung ating mga roots. So, kapag underwater naman, makikita mo yung behavior ng mga plants natin is nagwi-wilt na siya, stunted na yung growth kasi nga kulang ng water na ginagamit niya sana pang tawag dito sa photosynthesis na pag-create ng food. So, yun yung mga nakikita nating signs sa plants natin kapag overwater or underwater na sila. Next, for nursery seedling culture is shading. So, shading naman is shade is essential to protect tender seedlings, particularly during and after germination and immediately after transplanting. Kasi nga, syempre ito yung mga delicate, so tender seedlings nila. Kailangan nila na hindi pa masyadong exposed sa ating sun. So, yung shading ay madalas ginagamit or madalas na nangyayari kapag during and after germination. Tapos kapag nag-mature na yung ating seedlings, we gradually reduce shading to acclimate them to full sun. So yung shading naman natin is hindi doon sa parang pure, yung buong lifespan ng ating seedlings sa nursery. So madalas ang shading ay kailangan natin during and after germination. Then as seedlings mature, we gradually reduce shading to acclimate them to full sun. Next is root pruning. So root pruning, to prevent root deformities, we avoid allowing seedling roots to penetrate the ground from containers. So sabi ko nga sa inyo kanina, nung diniscuss ko yung polybags, di ba? So ayaw natin na yung seedling roots natin ay magpe-penetrate dun sa ground kasi nga magkakaroon ng transplant shock. And then, dito sa root pruning, mape-prevent yun. So sa root pruning, regularly lift natin yung ating mga seedling bugs and then i-rotate natin para i-discourage natin yung root escape. So, yan, root pruning. And then, kapag i-lift mo, di ba may mga lumalawit na, for example, na mga roots, kailangan mo yun putulin kasi nga, kailangan na hindi mag-escape yung ating mga roots at mag-penetrate sa soil. So, yun yung ginagawa sa root pruning. So, air pruning can be achieved by suspending containers or using root trainers with slotted or raised bases. So, ito yung ating parang container kanina yung pinakahuli yung may vertical rib yung ating root trainers. Okay. So, next is weeding. So, weeds compete with seedlings for space, light, water, and nutrients. So, ayaw natin na yung mga seedling natin is merong weeds. So, dapat kailangan regular yung ating weeding. Kasi nga, nagko-compete itong mga weeds na to sa space, light, water, and nutrients. So, kapag may kakompetensya yung ating mga seedlings, mas stunted or hindi masyadong maganda yung development ng kasi nga may kakompete siya sa limited na nutrients. So, for example, di ba, ang liit lang ng ating mga polybugs minsan. Tapos, kapag meron pang mga weeds na nagko-compete doon sa maliit na space for water, nutrients doon sa soil, doon sa maliit na polybag na yon, hindi ma-encourage yung magandang development ng ating mga seedlings. So regular weeding promotes uniform growth and reduces disease risk. Next, sa ating nursery seedling culture is fertilization. So fertilization, ginagamit naman to sa pag-add. Ibig sabihin, kapag seedlings mature, syempre, mas kailangan na nila ng added nutrients. So, potting mixes may not fully meet seedling nutrient needs. So, supplementary fertilization ang kailangan. Kasi di ba sa mga potting mix natin, naglalagay na tayo ng mga organic, like ipa, yan, mga carbonized rice hull, yan yung mga ginagamit natin sa mga potting mix natin. Pero, kapag seedlings mature, may times na hindi na fully meet
ng ating potting mix yung seedling nutrients na kailangan ng ating mga seedlings. So kailangan na ng supplementary fertilization. So minsan ang ginagamit dito is slow release fertilizers or liquid feed depending on species and substrate. And then avoid over-fertilization which may burn roots and induce excessive soft growth. Next is, ang madalas na ginagawa pala natin dito sa ating fertilization is yung kailangan is NPK. Yan yung madalas na nilalaman ng ating mga fertilizer, mga supplementary fertilizer. So nitrogen, phosphorus, and potassium. So yun yung madalas na so minsan urea, yung complete fertilizer 14-14-14, minsan osmocote. Kasi syempre itong NPK, ito yung parang mga macronutrients na kailangan ng ating mga ng ating seedlings. So next is potting or transplanting. So discuss ko na to kanina. So seedlings are transplanted from seedbeds into different individual containers. So timing, when the seedling has fully developed primary roots and true leaves, usually second leaf pair, and then handle gently to avoid disturbing roots. And then lastly, for our nursery seedling culture is hardening off. So ano nga ba yung ginagawa sa hardening off? So hardening off, it prepares seedlings for field conditions, helping them adapt to reduced water, increased sun, and soil stress. So dito sa ating nursery, di ba, binanggit ko kanina sobrang daming mga processes na nangyayari para sa maintenance or para mas ma-encourage natin yung magandang development ng ating mga seeds. Pero pag dinanim na kasi natin to sa ating mga reforestation site or ating mga plantation site, exposed na siya sa exposed na siya sa harsh sunlight, harsh winds, soil stress, ayan. So yung pangangalaga na ginagawa natin sa mga sa mga seedlings natin, kailangan natin unti-untiin na tanggalin. Kailangan natin unti-untiin na i-reduce yung mga na yon. So i-reduce natin yung watering kasi syempre kailangan masana yung plant na reduce na yung yung water kasi hindi naman natin sure na kapag tinanim na natin siya sa mga reforestation site, wala nang wala nang maintenance na everyday may dilig, 'di ba? Everyday na magdidilig. So kapag sa hardening off, i-reduce na natin yung watering and i-reduce natin yung shading para kapag dating nung outplanting na natin sa site, mas prepared na yung ating mga seedlings doon sa harsh conditions na nandun sa site na yun. Kaya ginagawa natin yung hardening off. We acclimate them to harsh conditions. Kailangan kasi na hindi pwede na palagi na lang natin sila inaalagaan. Kailangan din nila masanay na wala yung tender loving care natin sa kanila sa nursery. So, ibig sabihin nun, hindi lang yung fertilization, watering, yung root pruning, hindi lang yun yung kailangan sa maintenance ng ating mga seedlings. Kailangan din na hardening off, kailangan din natin sila masanay na hindi sila alagang-alaga. Kasi sa field, kapag tinanim na natin sila, tapos nakapag-prepare sila prior doon sa mga harsh conditions na sa field, mas mataas yung survival rate nila. And then syempre, mas gusto natin na mas mataas yung survival rate kasi mas mabilis na, mas mataas yung success rate na ma-reforest natin yung area or sa ating mga plantation sites na mas maganda yung growth ng ating mga seedlings. So, yun yung ating, yun yung ating nursery seedling culture. So, nursery seedling culture basically is yung mga maintenance processes na ginagawa natin from germination pa lang, from sowing to germination pa lang, hanggang i-outplant na natin sila hanggang hardening off, hanggang i-outplant na natin sila sa field or ating mga reforestation sites. So, yun yung nursery seedling culture. Next, now we can discuss naman if ngayon natakil na natin kung ano yung mga ginagawa or ano yung mga ginagawa, ano yung mga structures sa ating nurseries, ano yung yung mga potting media natin, ano ba yung mga bugs natin. So next naman natin i-discuss is saan or ano nga ba yung mga ginagamit natin na mga seeds or mga planting stock
sa ating nurseries. Kasi sa seeds naman nag-uumpisa lahat. Kapag meron na tayong seeds for sowing and germination, diyan na nag-i-start yung kumbaga buong nursery seedling culture natin. Okay. So sa planting stock refers to any plant material used for forest planting or reforestation. The type of stock used influences survival rate, early growth, and long-term productivity of plantation. So pag sinabi natin planting stock, ito yung any plant material used for forest planting or reforestation. So basically, ito yung ating mga seeds na ginagamit, planting stock. And then, ang tawag dito, it influences the survival rate, early growth, and long-term productivity of plantations. Syempre yung ating mga planting stock, yung plant material na ginagamit natin for reforestation, nai-impluwensyahan niya talaga yung survival rate and long-term productivity ng ating mga plantations. Kasi syempre, if maganda yung quality ng ating planting stock, maganda din yung long-term productivity ng ating reforestation sites or plantations. So, planting stock, ito ay yung ating mga seeds, di ba? Sabi ko sa inyo. So, seeds is a fertilized mature ovule containing an embryo, often with a seed coat and endosperm, capable of germination under favorable conditions. So, seeds. And then, kapag germinate na natin to, magkakaroon na tayo ng seedlings. So, kapag nag-germinate na to, naging mature na, meron na tayong seedlings. So, seeds to seedlings. Seedlings are young plants raised from seeds in nurseries until they reach transplantable size. So these are the most commonly used planting stock in forestry. So meron tayong tatlo na planting stock sa forestry. So una is bare-rooted seedlings. So raised without containers, removed from the soil with minimal earth on their roots. So ibig sabihin bare-rooted, no soil to minimal soil lang yung ginagamit. Kapag ball-rooted seedlings naman, it's seedlings dug up with a ball of nursery soil kept around the roots, often wrapped in biodegradable material. So dito naman meron na siyang soil. Kanina sa bare-rooted, so minimal to no soil. Kapag ball-rooted, merong seedlings dug up with a ball of nursery soil kept around the roots para mas stable, wrapped yung ating roots. And then containerized seedlings is grown in bags, tubes, or trays. So ito na yung ating mga common na ginagamit natin na planting stock sa ating forestry. Kasi nga, containerized seedlings kasi meron siyang pot or bag. So again, bare-rooted seedlings, no soil. Ball-rooted seedlings, yung soil ay wrapped doon sa roots natin. And then containerized seedlings is grown in bags, tubes, or trays. Next is cuttings. So cuttings ay isa din, planting stock natin. Isa din siyang type ng planting stock natin. So it is produced from vegetative parts of a donor plant. So usually stem, roots rather than seeds. So kanina, yung seedlings natin, galing siya sa planting stock na galing siya sa seeds. Pero itong cuttings, planting stock siya, pero galing siya sa vegetative parts ng ating donor plant. So this method is ideal for clonal propagation of superior genetic material. So kanina sa seeds, makakaproduce tayo ng seedlings. So seedlings, bare-rooted, ball-rooted, and containerized. So sa cuttings, gamit naman dito ay ang naproproduce dito is produced from vegetative parts and ginagamit siya or ideal siya for clonal propagation of superior genetic material. So bakit nga ba maayos itong, ideal itong ating mga cuttings? Kasi nga syempre, clonal yung propagation. Ibig sabihin, kina-clone natin kung ano yung mga superior genetic material ng ating mga trees. So meron tayong iba't ibang ginagamit dito. So first is the stem cuttings. So stem cuttings is cut a piece of stem and plant it so it grows roots and becomes a new plant. So kapag na-try ko sa mga minanage ko na nursery. So stem cuttings, magka-cut ka ng stem ng plant na yon, and then ang madalas na ginagawa namin is
tinatanggalan namin siya ng parang pinakabalat niya. And then dinidip namin siya sa root hormone. And then yung stem cuttings na yon, ilalagay namin siya sa potting media. Madalas yung potting media na yun is soil, tapos may halong sand. And then if ano na yun, syempre nung dinip natin siya sa root hormone, mag-encourage yun ng root growth. And then it becomes a new plant. So parang clinone lang natin yung plant donor natin through stem cuttings. Next is grafting. So grafting naman is joining a piece of one plant, which is the scion, onto another plant's stem or rootstock so they grow as one. So pag ginagawa naman natin dito sa grafting ay kukuha tayo ng stem ng plant ng other plant na yon. Tapos idudugtong natin siya, kakat natin yung scion, idudugtong natin siya dun sa rootstock. Tapos ang mangyayari kapag nag-grow na sila, they will grow as one. So yun yung ginagawa sa grafting. Next is budding. So budding is a type of grafting naman where only a single bud is attached to the rootstock. So imbes na stem cutting and scion, ang gagamitin naman natin dito is yung bud. And then next is marcoting or air layering. So marcoting or air layering, so ang gagawin naman dito, magka-cut tayo. So 'di ba yung stem attached pa siya doon sa plant. So ang gagawin natin, parang kikis-kisin lang natin yung outer na layer nung parang bark-ish na doon sa plant. Kikis-kisin natin yun, tapos i-wrap natin yun sa moist soil or moss para mag-encourage siya ng root growth. Tapos kapag nag-roots na siya, makikita natin siya, diba, nirap na natin siya sa moss, tapos i-wrap natin siya ng plastic or any kind na mag-hold doon sa moss na yon. And then, kapag nag-roots na siya, ibig sabihin, pwede na natin siyang gupitin doon sa end niya na nag-roots. And then, pwede na natin yun itanim as another plant. So, again, marcoting, ang gagawin natin doon, attach pa siya sa plant. Doon sa stem cutting kasi, di ba, pinutol natin. Tapos, root hormone and then itatanim sa potting media. Dito sa marcoting or air layering, nandun siya mismo sa plant. Doon mo siya doon mo siya hakayaan na mag-roots. Hindi mo siya tatanggalin doon sa mismong plant. So, ang gagawin mo lang, tatanggalin mo, mag-i-scrape tayo nung parang first layer nung ating plant. Tapos kapag yun, irarap natin siya sa soil, moist soil or moss, and then irarap natin siya sa plastic. Tapos kapag narap na natin siya sa plastic, hahayaan lang natin siya na mag-root ng mag-isa. And then kapag nag-roots na siya, saka natin siya puputulin and then itatanim sa potting media. So marcoting, naka-attach pa yung stem doon sa plant, tapos hahayaan siya na mag-roots bago siya i-cut doon sa plant and then ita-transfer sa ibang potting media. Okay. So next is tissue culture. So tissue culture, grow tiny pieces of plant tissue in a sterile lab to produce many identical plants. So dito naman kailangan na ng mga mga trained professionals laboratory na for tissue culture. So again, for cuttings, ito yung mga planting stock na produced from vegetative parts like the stem or the roots. And then meron siyang iba't ibang type, yung stem cuttings, and then grafting, yung pag-connect mo yung dalawang plant, grafting, may scion, and then may rootstock. So kapag budding naman, type rin siya ng grafting pero pods ang ginagamit. Marcoting or air layering, naka-attach pa siya sa plant na ipag-root mo siya bago mo siya tanggalin. And then lastly is tissue culture. So dito naman plant tissues ang ginagamit in a sterile lab to produce many identical plants. So next type ng ating planting stock is wildlings. So wildlings naman is naturally occurring seedlings that germinate under parent trees or in natural forest setting. So ang mga wildlings natin is yung, di ba, for example, yung ating mature trees. Tapos season niya, nagbagsak siya ng ating mga seeds. Nagbagsak siya ng seeds. So yung seeds na yon na pag nakatouch na siya syempre sa soil, ganyan, mag-germinate siya. So pag nag-germinate siya, yung nandun sa baba lang ng ating mga mature trees, yun yung ating mga wildlings. So naturally occurring siya. Parang
tawag dito, hindi kailangan ng parang kailangan ng tulong natin ng mga tao para tumubo yung mga seeds na yon. So naturally occurring siya na nagge-germinate under parent trees or in natural forest settings. Madalas yung mga wildlings nakikita natin doon sa malapit doon sa vicinity nung mature tree na yon. And then collected in the wild from under mature trees that produce viable seeds and readily available, cost-effective alternative to nursery seeds. Nursery raised seedlings, cost-effective siya kasi syempre naturally occurring. Hindi na kailangan hindi katulad nung sa mga nursery raised seedlings na kailangan ng sobrang daming, kailangan ng structures, kailangan ng maintenance, ganyan. Pero ang pinaka-disadvantage naman din nito is lower yung survival rate niya if transplanted directly without hardening. Kasi nga, tawag dito, parang nag-acclimate na siya doon sa site na yon, doon sa pinagbagsakan, nag-germinate na siya doon. And then kapag transplant natin directly without hardening, lower yung survival niya compared dun sa mga nursery grown seedlings na hinarden off muna natin bago natin i-outplant sa ating mga reforestation sites. Okay. So, dito, meron, sabi ko kanina, yun to recap, meron tayong mga iba't ibang planting stock. So, planting stock is yung any plant material na ginagamit natin for reforestation or planting sa mga plantation sites natin. So, meron tayong seedlings na galing ng seeds. Meron tayong cuttings na galing sa vegetative part ng ating mga tawag dito, ng ating mga plants. And then lastly is wildlings. So wildlings naman is yung naturally occurring seedlings na tumutubo under mature trees or in the natural forest setting. Okay. So next na itatakal naman natin is yung seed sources. So saan nga ba natin pwede or ano nga ba yung mga origin or provenance ng ating mga seeds na to? So ano yung mga source niya dito sa ating para mas makapag-produce ng magandang genetic quality and adaptability ng ating seeds. So seed sources refer to the origin or provenance of the seeds used in forest nursery and plantation program. So the genetic quality and adaptability of seedlings depends significantly on the type of seed source. So dito meron tayong 5 type ng seed source. So una is yung uncontrolled general collection area, controlled general collection area, seed stand, seed production stand, and seed orchard. So dito isa-isahin natin siyang itackle. So first is the uncontrolled general collection area. So sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga seed source natin is directly siya na nakaka-influence doon sa doon sa adaptability and survival rate ng ating seedlings. So first na seed source natin is sa uncontrolled general collection area. So seeds collected from natural forest or plantation without control or documentation. So kumbaga, dun sa 5 na seed source natin, ito yung parang kumbaga pinakamababang quality. Kasi wala siyang control or documentation na nagagawa dun sa seed source na yon. Kasi kinokollect lang siya sa mga natural stands, natural forest or plantation without control or documentation. So walang record ng parent trees or genetic quality. Tawag dito, since walang record ng mga parent trees, wala tayong basehan kung yung parent trees ba yun ay merong merong mga superior genetic quality. Wala tayong record. So ibig sabihin, meron mai-include doon na inferior or unknown genetic material. Kasi nga, wala tayong record kung ano yung mga trees na makakapag-produce ng ng high quality seeds. And then seed type nito is unclassified seeds and suitable only for non-critical or short-term projects. Bakit nga ba non-critical or short-term projects lang siya? Kasi nga hindi siya documented ng maayos. So meron ng mga inferior na makahalo doon sa mga mako-collect natin. So kapag hindi masyadong critical yung reforestation or yung projects natin, short-term projects natin,
parang kumbaga mas okay na dito na tayo mag-source kasi nga dito hindi siya masyadong critical kasi may makahalong inferior or unknown genetic material. Pag sinabi nating uncontrolled general collection area. So next na seed source is controlled general collection area. Dito naman, meron na tayong record. Meron na tayong the seed source is known and tracked but not intensively improved. So seeds that are collected from areas where parent trees are identified and selection is practiced. So unlike doon sa uncontrolled general collection area, unidentified yung mga seeds natin. Wala tayong clear documentation or record na okay ba yung genetic quality or superior ba yung trees, yung characteristics ng trees na yon. Pero dito sa controlled general collection area, kumbaga parang upgraded na tawag dito na seed source natin. Kasi nga, meron na tayong moderate control over collection process. Kasi meron may yung seed source natin is known and tracked na but not intensively improved. And uses nito madalas sa mga local reforestation, community forestry, and agroforestry projects. Kasi nga, hindi pa siya ganun ka-intensively improved. Hindi katulad ng mga susunod pa natin na itatakal na mga seed source. So una, uncontrolled general collection area, unidentified yung seeds. Pwedeng mahalo yung mga inferior genotypes na mga seedlings, na mga seeds, sorry. And then next is controlled general collection area. Dito naman is meron na identified na meron na tayong known and tracked na seed source pero hindi pa siya intensively improved. Next is the seed stands. So dito sa seed stands, dito naman ay yung mga forest areas managed for seed production with plus trees or superior phenotypes retained. So ano nga ba yung tinatawag natin na plus trees? So dito nakikita natin sa plus trees ay yung mga superior phenotypes. So phenotypes yung mga nakikita lang natin visually doon sa puno. So straight bole, maganda yung canopy, maganda yung branching pattern, yung architecture ng tawag dito, nung puno, ganyan yung tree architecture. So yun yung mga superior phenotypes na nakikita natin sa ating mga plus trees. So dito sa mga seed stands, managed na talaga siya for seed production. So trees are evaluated for superior traits such as straightness, vigor, and pest resistance. So pero dito sa seed stands, inferior trees are not necessarily removed. So parang upgraded version siya ng controlled general collection area natin kasi nga identified na yung mga plus trees, yung mga superior phenotypes. Pero hindi pa rin hindi pa rin necessarily na tinatanggal yung mga inferior naman na phenotypes. So ginagamit siya sa mga reforestation programs requiring above average planting stock. Above average since parang upgraded version na siya nung controlled general collection area kasi nga identified na natin yung mga plus trees or superior phenotypes. Kapag naman seed production area or SPAs, ito naman yung mga upgraded na seed stands. Kasi ang pinagkaiba niya dun sa seed stand na nauna, dito sa seed production area, yung mga inferior phenotypes or mga inferior trees ay tinatanggal na in a process called roking. And iniiwan na lang yung mga superior trees doon sa area. So sa seed stands kasi since hindi tinatanggal or hindi necessarily na nire-remove yung mga inferior phenotypes, may time pa rin na kapag pag nag-reproduce sila, since may mga inferior phenotypes pa dun sa area, ang ma-reproduce ay mahaluan ng mga inferior inferior genes, kumbaga. Pero dito sa seed production area, upgraded na siya kasi nga tinanggal na natin yung mga trees na may inferior phenotypes. Tinanggal na natin. So parang mas controlled na natin na lahat ng mapoproduce natin dito sa seed production area is galing sa mga superior or superior phenotypes or mga plus trees. So manage for high volume, high quality seed production and controlled harvesting to avoid genetic contamination. Dito, since nandito tinanggal na natin yung mga inferior phenotypes, wala nang mangyayaring
contamination kumbaga ng mga inferior genetic traits from inferior trees. So to recap again, uncontrolled general collection area, ito yung mga unidentified pa yung seeds natin, generally sa mga natural forest stands. Next is controlled general collection area. Dito naman identified na, meron na tayong record kung ano yung ang tawag dito, yung mga meron na tayong tinatrack or meron na tayong record ng mga trees na maganda yung phenotypes. Tapos kapag seed stands, nandito naman na yung identified na yung mga plus trees or may mga superior phenotypes. Pero hindi pa tinatanggal yung mga inferior trees. Kapag seed production areas, ay tinatanggal na yung mga inferior trees para hindi na magkaroon ng genetic contamination. And then, ginagamit na to for high volume, high quality seed production. And then lastly, ang pinaka-upgraded kumbaga sa lahat ng ating seed sources is the seed orchards. So seed orchard is specially designed plantation of genetically superior trees. Question, ma'am, question. Ano pong pinagkaiba ng seed orchard sa seed production area? Alam naman po natin na wala na pong genetic contamination kasi tinanggal na po yung yung mga inferior trees sa seed production area. Bakit po upgraded version pa ang seed orchards? Kasi sa seed orchards, ang tinitingnan na natin is yung genetic quality. Doon sa sa seed production area, ang tinitingnan natin doon is yung phenotype, yung superior phenotype. Sa seed orchards, ang tinitingnan natin is yung superior genotype, yung genes na mismo, hindi na lang yung basehan natin is yung parang yung panglabas na anyo lang. Hindi na yun lang yung tinitingnan natin. Nakikita na talaga natin yung genes or yung genetically superior trees to produce large quantity of improved seeds. So seed production areas and and seed stands, ang tinitingnan dito is yung mga superior phenotypes, mga plus trees. Pero kapag sa mga seed orchards, dito na ang genetically superior na yung genes na mismo yung basehan natin para ma-classify natin as superior yung trees na yun kasi nga genes na yung basehan natin, unlike dun sa seed production area na yung panglabas na anyo pa lang yung nakikita natin or yung basehan natin. So kumbaga nandito na yung term na kapag sa seed production areas nandito yung mga plus trees, sa seed orchards nandito na yung mga elite na trees natin or ng mga seeds natin. So dito, again, 5 na seed source natin. Una is the uncontrolled general collection area, controlled general collection area, seed stand, seed production area, and then lastly is the seed orchard. So pa-upgrade lang siya ng pa-upgrade. Meron lang tayong mga factor lang na na naiiba per seed source natin. So, ano-ano nga ba yung mga seed collection methods na ginagamit natin kapag, syempre meron na tayong seed source. Ano naman yung mga processes para makapag-collect tayo ng seeds? So una na seed collection method natin is collection from the ground. So this method involves gathering seeds that have naturally fallen from the parent tree. So it is convenient and low cost, but seed viability must be assessed because of exposure to predators, fungi, or moisture can affect quality. So collection from the ground, ibig sabihin ito yung mga natural na nahulog doon sa ating mga mature trees. And then doon na natin siya ginather. Parang pinulot na lang natin siya sa ground. Collection from the ground. Pero kailangan dito ng parang further assessment dun sa seed viability. Kasi since nahulog na siya sa ground, mas exposed na siya dun sa mga factors na makaka-affect doon sa quality ng seeds na yun, like yung predators, fungi, and yung amount ng moisture. And then next is collection from standing trees. So dito naman is used when seeds do not fall to the ground readily. So or where quality control is essential. So dito, kapag collection from standing trees, kailangan akyatin, kailangan na ng mga tools like yung net, ganyan, para mag-collect ng ating mga seeds. So often involves climbing, pole pruners, or seed traps. Kasi nga, hindi siya, hindi nag-readily fall to the ground yung ating mga seeds.
So una, seed collection methods natin, collection from the ground, yung pinupulot na lang natin na mga seeds na nahulog under the yung trees. And then collection from standing trees kapag yung seeds do not fall readily to the ground. Okay. So, kanina nabanggit ko yung seed viability kasi 'di ba kapag tawag dito collection from the ground, kailangan natin i-assess yung seed viability niya kasi exposed na siya dun sa iba't ibang factors na makaka-affect dun sa quality niya. So pag sinabi nating seed viability, ibig sabihin ito yung ability or yung abilidad ng seed natin na makapag-germinate and develop into a healthy seedling under appropriate conditions. So seed viability, dito na yung tinitingnan kung ano nga ba yung kakayanan ng seedlings natin na mag-germinate. Ano yung kakayanan niya na mag-develop into a healthy seedlings. So testing viability ensures that only quality seeds are sown, improving efficiency and success in forest nursery and plantation programs. So bakit nga ba natin ginagawa minsan ng ating mga seed viability process natin? Bakit natin kailangan i-test yung seed viability? Kasi kailangan natin, syempre kapag sa nursery, hindi naman pwede na na lahat itatanim mo tapos maghihintay ka na lang kung ano yung viable, kung ano yung magge-germinate. Kasi minsan takaw yun sa space, takaw yun sa time, and syempre meron tayong mga production goals, meron tayong hinahabol na na schedule ng outplanting natin. So hindi pwede na parang na lang tayo na naghihintay na lang nung na mag-germinate yung seeds. And kailangan natin ma-ensure na ang itatanim natin is yung or yung isosow natin, yung ipapa-germinate natin is mga quality na seeds. Tapos mai-improve na yung efficiency natin sa nursery and syempre success in forest nursery and plantation programs. So meron tayong two major categories ng seed viability test. So dito sa ating lecture sa forest nursery, hindi natin itatackle lahat ng mga testing for seed viability kasi nga refresher lang natin ito. Pero ito lang yung parang mga madalas na natatanong sa board exam. So, meron tayong two major categories ng atang seed viability test. So, una is the direct method. So, determine whether the embryo is alive and capable of growing. And the indirect methods assess physical and biochemical characteristics that suggest viability. So, unang test isa sa type ng test na ginagamit natin for testing the seed viability is the cutting of seeds. Ito ay direct. Kasi directly na natin na tinitingnan, cutting, kinakat na talaga natin yung seeds. So seeds are physically cut open to observe the condition of the embryo and cotyledon. So viable seeds are firm, white or creamy colored embryo and no discoloration or decay. Kapag non-viable seeds naman, may molds na siya, discolored, hollow, or damaged embryo. So, this is best for large seeds like teak, kamagong, and dipterocarps. And then, limitation naman ito is destructive and subjective. So, not reliable din siya for small seeds. Kasi nga, syempre, ikakat mo, hindi na siya magiging reliable kapag super liliit naman ng ating mga seeds. Tapos, subjective pa siya. Kasi, syempre, subjective, hindi natin minsan yung subjective, ibig sabihin baka iba sa akin, iba sa ibang tao na magte-test nung seeds na yon. So kapag viable seed siya, firm, white or creamy colored, and then kapag non-viable, madalas may mold, discolored, hollow, or damaged embryos. Next is the oil spot test. So dito sa oil spot test, it is type nito is visual indicator test or indirect. So tinitingnan lang natin dito is yung visual indicator lang. So description is seeds are soaked in water or left on moist blotters to detect translucent or oily spots, so which indicate living tissues with active metabolic process. So kapag nasoak na siya sa water, tapos meron tayong makikita ng mga translucent or oily spots, ini-indicate nito na merong mga living tissues or viable pa yung seeds natin. So, a visible oil spot near the embryo indicates viability, and no change means the seed is likely dead or dormant. So, best for medium seeds with thin seed coats, and then limitation is semi-reliable and only a screening
test. So pag screening, ibig sabihin parang paunang test lang siya. Hindi siya ganun ka-reliable yung oil spot test natin. Next is the flotation test. So dito, indirect din siya and simple screening. So seeds are soaked in water or a salt solution and observed for buoyancy. So ang ginagamit itong flotation test kapag mag-i-screen tayo or magte-test tayo ng viability ng large seed batches. So dito ginagawa na lang tong flotation test na to kapag kailangan nating mag-test ng sobrang daming type ng seeds. And then viable seeds sink due to higher density and intact tissues. So madalas ng mga viable seeds natin ay nagsisink siya kasi higher density siya at dito mabigat. So ibig sabihin intact pa yung tissues doon sa loob. Tapos kapag non-viable seeds naman, madalas ay nagfo-float siya due to empty cavities or damage or decay. So limitation nito may produce false results kasi meron tayong mga viable seeds na nagfo-float kasi nga hindi siya water absorptive. So hindi siya ganun ka-reliable kasi pwede siyang makapag-produce ng false results. Okay. Next na test natin is the X-ray test. So dito, ito na yung parang non-destructive and diagnostic. So seeds are exposed to X-rays to view internal structures without opening them. So it reveals the embryo, insect damage, empty seeds, or malformed structures. And then it is best for small or valuable seeds, especially in seed banks or research. So pag sinabi natin ng mga valuable seeds, ito na yung mga seeds ng parang mga trees na or mga plants na na parang pa-extinct na ganyan or parang ang tawag dito parang hindi na ganun kadami sila sa wild. So very valuable na yung seeds na ginagamit na to for inaano na yung X-ray para makita kung viable pa yung seeds. And then limitation naman nito is requires special equipment and trained personnel. So hindi lahat ng nasa nursery or lahat ng mga nagmamanage ng nursery natin ay kayang gawin to. Kasi nga kailangan ng special equipment, kailangan mismo ng X-ray parang equipment and then trained personnel. So kapag tinitingnan natin kapag nasa community nurseries tayo sa mga indigenous people na, yung mga indigenous people na nagmamanage ng nursery, hindi naman pwedeng gawin tong X-ray test kasi, for example, dito wala naman silang special equipment, wala ding trained professional sa kanila. So ito yung mga limitations ng X-ray test. Pero very reliable naman yung magiging result niya. And then, next is the biochemical test or the tetrazolium test. So dito naman ay chemical staining. So seeds are soaked in a tetrazolium chloride solution. So leaving tissues stain red or pink due to enzymatic activity. So yung mga viable tissues meron siya magiging red stain kapag kapag sinoke siya doon sa tetrazolium chloride solution. And then rapid and accurate viability diagnosis, especially when germination tests take too long. And then syempre, limitation niya is it requires experience in interpreting results. So yun yung mga test na ginagamit natin for testing viability. So meron yung mga test na ginagamit for large seed batches like flotation. Meron naman yung X-ray test na ang tawag dito na reliable yung results pero may limitations kasi hindi pwede siyang gawin sa field. Gawin sa mga small scale na nurseries, and then others na subjective, may mga limitations doon sa mga testing ng seed viability. And then next na is yung germination test. So dito na yung germination test is the most accurate direct method. Kasi nga, titingnan na dito is yung tinatanim na talaga natin, tapos kapag nag-germinate, ibig sabihin, viable. So yun na yung parang madalas na ginagawa natin kapag kapag magte-test ng seed viability. Pero sabi ko nga kanina, hindi kasi may mga cases kasi na hindi pwede lahat i-germinate mo kasi nga yung space mo doon sa nursery ay limited lang. So parang ginagawa yung mga iba't ibang test bukod dito sa germination test para matest yung seed viability. So
Next na itatakan natin is yung seed processing. So sa seed processing refers to the series of treatments and techniques applied to a seedlot to produce clean, pure, and high-quality seeds suitable for sowing or storage. So dito kasi sa seed processing, di ba kapag kanina, sinabi natin yung mga seed collection methods like collection from the ground or collection from standing trees. Tapos yung seeds natin, syempre hindi pa yan na agad-agad na pag kinolect mo yan, meron pa yung mga impurities, meron pa yung mga nakalagay na mga tao dito, mga kalat-kalat doon, lalo na kapag kinolect mo siya from the ground. So, kailangan natin yung process ng seed processing. Meron tayong mga series of treatments para makapag-produce tayo ng seeds na clean, pure, and high quality. So, una na ginagawa natin sa seed processing is the pre-cleaning. So, pre-cleaning, removal of twigs, leaves, twigs, dirt, and large debris. So, madalas na kailangan to yung pre-cleaning sa mga tao dito napupulot natin sa ground, mga na-collect natin from the ground. So, kailangan natin i-remove yung mga impurities, yung mga leaves, twigs, dirt, and large debris. So, minsan, use air blowers or manual picking. And seeds are temporarily stored in breathable containers to reduce moisture before further processing. Next is the seed extraction. So dito, this step separates the seeds from the fruit or pod, from the fruit or pod. So madalas, for example na natin is yung mangga. Di ba kapag natin yung seeds ay enclosed siya doon sa fruit, diba? So, madalas sa mga seeds natin ay enclosed doon sa fruit or pod. So, kailangan natin ng method ng seed extraction. So, madalas ang mga ginagamit dito is yung drying. So, itinadry natin or tinatanggal natin yung moisture para mag-loosen yung yung fruit, parang tawag dito, reduce natin yung moisture and loosen yung seed structure. Next is the tumbling. So, mechanical agitation to remove seeds from dry pods or closed. Tumbling, ibig sabihin parang naglalagay tayo ng mechanical na agitation para ma-remove yung seeds. Madalas na ginagamit ito sa mga pods. Then next is threshing. So beating or rubbing pods to extract seeds. And then depulping or maceration, removing of fleshy pulp by hand or mechanical methods for fruits like nara and yemane. And then separation of seeds from husks or debris using manual or machine method. So dito, seed extraction, ginagawa siya para ma-separate yung seeds dun sa fruit or yung pod. Next is the seed cleaning. So sa seed cleaning, it is aimed at removing unwanted materials and improving purity. So kanina yung pre-cleaning, nandun pa lang yung tatanggalin pa lang yung mga large debris. Dito naman sa seed cleaning, yung mga unwanted materials ng chaff, dirt, para ma-improve pa yung purity ng ating seeds. Next is the seed upgrading. So seed upgrading is these techniques further enhance seed quality by selecting only best performing or physically superior seeds. And then lastly is the seed storage. So madalas kasi ng mga seeds natin, hindi pa naman natin siya itatanim. Madalas ginagawa natin is ini-store. So dalawa lang yan. Kapag nakakollect na tayo ng seeds natin, it's either i-germinate na natin or aalagaan, papagrow na natin sa ating forest nursery, and then syempre i-store natin siya. So seed storage is yung preservation ng seeds natin na maging viable pa siya or alive and capable of germination from time of collection until they are used for sowing. Kasi for example, itong itong kinolect natin na species na to ay kailangan may store muna siya kasi hindi pa siya kailangan sa ating hindi pa siya sa production goal natin or hindi pa siya kailangan sa ating sa nursery, ganyan. So, kailangan muna natin i-store. I-store natin siya in a sense na i-preserve natin yung viability. Na kapag isosow na natin siya when the time comes, ay viable pa rin siya or capable pa rin siya of germination. So, proper storage ensures germination potential is maintained, especially for species whose seeds are not immediately planted. So, meron tayong mga iba't ibang
tawag dito, mga type ng seeds kapag kino-consider yung storage nila. So meron tayong tatlo, yung orthodox, recalcitrant, and then intermediate seeds. So in my experience sa board exam, natanong itong yung seeds na type ng seeds sa pag-i-store. So kapag orthodox seeds, ito yung seeds that can be dried to low moisture content and stored at low or sub-freezing temperatures without losing viability. So tolerant siya to desiccation and cold and can be stored for several years under appropriate conditions. So kumbaga itong orthodox seeds, ito yung mga tolerant talaga doon sa mga conditions ng low moisture and freezing temperatures tapos without losing its viability. So itong mga orthodox seeds na to ay pwede siyang mas store for several years and suitable for long-term conservation and seed banks. Samantalang ang recalcitrant seeds naman, ito yung mga seeds that cannot be dried below 20 to 30% moisture content and are sensitive to cold temperatures. So they lose viability quickly if exposed to desiccation or chilling. So madalas ng mga recalcitrants natin is yung mga Philippine dipterocarps, mga major Philippine timber trees, mga shorea, mga white lawan, tangile, ganyan, classified sila as recalcitrant seeds kasi hindi sila pwedeng ma-drive 20 to 30% ng moisture content and maglulose sila ng viability quickly if exposed to desiccation or chilling. So these are short-lived and hindi siya katulad ng orthodox seeds na dito can be stored for several years. Short-lived lang ang recalcitrant and not suitable for long-term storage. And then lastly is the intermediate seed. So dito naman, kumbaga ito yung intermediate, pumapagitna doon sa orthodox and recalcitrant. Si orthodox, pwede siya for long-term storage, pwedeng mag-dry siya to this temperature and moisture content without losing its viability. Si recalcitrant, mabilis siya, short-lived lang siya. Kapag mad-dry siya to this moisture content, malulose niya na kaagad yung viability niya. And common siya sa mga dipterocarps, mga shorea, white lawan, ganyan yung mga recalcitrant seeds. Kapag naman intermediate seeds, so seeds that exhibit partial tolerance to drying and chilling but do not conform fully to orthodox or recalcitrant behavior. Parang kumbaga siya yung pumapagitna doon sa parang orthodox and recalcitrant. So cannot be dried below 10 to 15% or stored long-term at low temperatures and requires moderate storage conditions. So yun nga, since intermediate seeds, nasa gitna siya ng mga conditions na pwedeng hindi siya maglulose ng viability compared dun sa orthodox and recalcitrant seeds natin. So yun yung iba't ibang mga type ng seeds natin based sa paraan ng pag-i-store. So again, orthodox at long-term, pwede siya sa long-term storage. Recalcitrant, short-lived, and then hindi siya pwedeng ma-dry, mabilis na makalose ng viability kapag na-dry sa at this certain point. And then lastly is intermediate, yung hindi siya, do not conform fully to orthodox or recalcitrant behavior and requires moderate storage conditions. So yun yung ating nursery, yun yung parang kumbaga kabuuan ng ating lecture for forest nursery. So dito, again, yung mga natakil natin, una pa lang is yung pagseselect pa lang ng ating nursery site. Meron tayong mga certain conditions na kailangan sundin para mas mapaganda or mas mapa-enhance yung strong or magandang development ng ating mga seedlings. Tapos meron tayong mga seed sources, yan yung uncontrolled, controlled general collection area, seed stand, seed production areas, and seed orchards. And then yung ating mga nursery seedling culture, ano-ano nga ba yung mga maintenance processes na ginagawa sa nursery para ma-ensure yung healthy growth ng ating seedlings and ma-ensure yung mataas na survival rate sa sa pag-outplant natin sa reforestation sites. And then lastly is ano-ano ba yung mga processes para ma-check if
okay ba or viable ba yung ating mga seeds. And then syempre, seed processing, kung ano-ano nga ba yung mga processes na ginagawa para ma-extract naman natin yung seedlings for storage or for sowing. So again, thank you for listening. Thank you kasi sinamahan niyo ako for 2 hours and then non-stop yung and I'm very sorry if medyo intermittent yung interconnection. So if you want to ng mga iba't ibang lectures from other lecturers, enroll kayo sa Upstep Review Center para mas mas mataas or mas dami pa kayong matutunan to prepare for the Forester's Licensure Examination. Marami kaming mga ibibigay na tips, ganyan, ng mga experiences namin sa Forester, sa licensure exam, and I'm sure makakatulong ito sa inyo kapag nag-take na kayo ng board exam. So, yun, again, thank you po for listening. And if you have, sorry, Miss Rizal, may I know if mayroon bang questions or other, dito sa Facebook Live or sorry, hindi kasi ko nakikita yung natin. Kung meron po bang questions or other clarifications dito sa topic natin. Hello, ma'am. So far, wala naman pong questions sa Facebook Live. Okay po. Ayun. Thank you, Miss Rizal. So, again, if meron naman kayong questions, enroll kayo sa Upstep para masagot natin yan. Ayun. Thank you very much again for listening po and then attending Miss Soledad and Mr. Panyaga. Ayan. Thank you po for attending the Google Meet. Ayan. Thank you po and I hope mag-enroll kayo sa Upstep Review Center para mas marami pa kayong matutunan sa aming mga lectures. Kung may natutunan kayo ngayon. Pero sana marami kayong natutunan. Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you, ma'am. And but before we leave, baka pwede po ulit kaming mag-request ng photo op. So if kaya po ninyo, kindly open your cameras po for a quick photo op with our lecturer. Or if nahihiya po ulit, or yan, thank you po, thank you. Ayan, so if hindi po kaya, pwede pong heart reacts para makita po sa ating picture. Ayan, yay! Thank you po. So smile, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Last, 1, 2, 3. Ayan, so thank you po. And again, thank you very much, Forester Ethel Ramirez, for the very informative lecture. And of course, thank you to our participants, both dito sa ating Google Meet and sa ating Facebook Live for joining us this evening. And to help us improve our program, please send us some feedback by scanning the QR code flashed on your screens. And yun lang po. Thank you everyone and see you again tomorrow. Don't miss out kasi last 2 sessions na po natin tomorrow sa ating peer review. Dalawa po yung topics natin tomorrow, forest botany and range management. So hopefully ay makita ulit namin kayo bukas 4 to 6 p.m. and 7 to 9 p.m. for our last 2 sessions ng ating peer review. Ayan. So thank you everyone. Bye-bye po.